Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang pangalawang yugto ng ating feedbacks and commentaries tungkol sa ating Grand Reunion. Yung unang yugto, natakil ko na doon yung mga problemang pinag-umpisahan ng kaguluhan sa main entrance. Ngayon, ididetalye ko naman sa inyo yung isang batch na tinatawag kong mga pasaway. Ang batch na pasaway na ito yung batch 89. Kung nalalaman ninyo, nung una ay nagpakita sa akin sa Makayanan at sinasabi niyang siya ay graduate sa CIT at nabibilang siya sa batch 89, section 3 or 4. So sa kadahilan ng walang active na nagpa-participate sa GC, sa mga leaders tulad ni na SP Arato na nasa US at si Madam Grace na busy naman nagtuturo dyan sa Tablang Elementary School. Pinahintulutan ni Madam Grace si Alma para hanapin at tipunin ang mga miyembro ng Batch 89. So hanggang nagkita sila ni Lynn Pacunla na sinasabi naman ni Esperanza nang tinawagan ko siya ay mas kilala niya si Lynn na dati nang nag-organisa ng mga mini reunion sa kanilang batch. Si Alma Kayanan hindi niya kilala. Si Alma Kayanan, mga kasama, ay nagpakita sa akin at nag-volunteer na tumulong. So ang ginawa ko, maghanap ka pa ng kasama nating marunong sa computer. Dahil hindi mo makakaya ang maraming listahan ng batches na kukunin natin sa Registrar's Office. Sa madaling salita, yung pamangkin niyang si April Joy ay sumama at dalawa silang naging encode na mga list of graduates natin. At dahil nga sa kakulangan pa rin ng pwersa ng OVP or the Office of the Vice President, nagpahanap pa ako ng isa pang encoder na siya naman gagawa ng ating website at iba pang mga kailangan sa designs, layout ng souvenir program. So habang tumatagal ang aming pagkakalap ng mga miyembro ng different batches, nag-establish kami ng mga leaders in coordination with Madam Eros na mas kabisado niya yung mga graduates ng CIT. So nag-appoint kami, namili kami kung sino yung mga presidente nila dati sa class at yun ang unang lumabas na batch leaders natin. Habang lumalawig ang usaping outreach program, nag-umpisa ng magbuo ang mga batches at naglikom ng mga pondo. At dito nangyari ang isang bagay na siyang ikinawala ni Alma sa grupo ng OVP. Ang bilin niya sa mga miyembro ng Batch 89 ay iipunin ang nakolektang pera at minsan ang magbabayad na lang sa gate pagdating ng February 2022. Hindi po yun ang instruction ng core group, yung mga nangungunang officers sa pagplaplano ng ating Grand Reunion. So pinagsabihan ko siya na i-deposito niya or ibayad na niya kaagad sa pondo ng reunion. Subalit, lumabas at lumitaw na yung perang nakolekta niya ay nagamit niya. At nagkaroon ng alitan yung mga miyembro hanggang sa dumating sa mga bagay na magbabaranggayan daw sila. So, hindi maganda ang nangyari sa Batch 89. Ito ay lumaki pa ang issue habang patuloy na nangangalap ng mga miyembro si Lynn Pacunla.
Mga bandang January, lumitaw itong si Hail. Ewan ko, binaliktad na pangalan. Sa pangalan pa lang, binaliktad na. Lea Salazar, na taga Kanan. At ginamit ang pangalan ni Esperanza Arto at ni Madam Grace na siya daw ay inauthorize na kunin ang mga registration cards. Wala akong iniisip na laban, hindi, binigay ko dahil kilala ko kamag-anak na misis ko, si Esperanza. Binigay ko. Nang malaman ni Lynn Pacunla na ibinigay ko yung stubs ng Section 1, pinababawi niya at parang umiyak sa harapan ko si Lynn. Sabi niya, binastos siya, mga walang respeto. Siya ang in-appoint na leader. Ito ngayon lumitaw bigla itong Section 1 at gustong mamuno o pangunahan ang pag-iipon sa mga miyembro ng Batch 89. Sa inis ko, pinuntahan ko sa bahay itong si Lea Salazar at sinabihan ko siya, pag di mo ibinalik yung binigay kong registration cards, ako ang magbaban sa iyo sa gate. So, isinoli naman niya. At sabi ko, ayusin ko yung grupo ninyo, hindi maganda yung ginagawa ninyo, nag-aaway kayo. Sabi ko, dadalo ako ng meeting ninyo para mawala na yung issue ng kung sino ang magiging leader. Tapos na nga po yung selection ng leaders natin sumisingit ito si Lea. Kaya nung nagkataon naman na nasa dagupan ako noon at ilalabas ko na yung souvenir program natin, tumawag itong si Madam Marisa kay Hart at sinasabi na pagsabihan daw ako na dapat na umattend na ako sa meeting nila. Sabi ko naman, nandito pa tayo sa kalsada, sabi ko kay Hart. Kaya nag-video call ako kay Lea. Sabi ko sa grupo, binidyo niya Tinanong ko sino-sino nandun. Nandun pala si Alma na parang ito naghihikayat sa Section 1 na labanan ang liderato ni Lynn Pacunla. So, nakiusap ako, sabi ko, sino-sino ang mga professionals dito? O may nagsabi may guru, may engineer, etc., etc. Sabi ko, pare-parehas tayong professional, act like a professional. Pero anong ginawa nila, mga kapatid? Nung gabi ng reunion, kasama mga asawa, pumasok, nagtataka si Lynn Pacunla kung bakit naisama nila yung mga asawa nila. Saan sila kumuha ng ticket? Hindi ko alam, wala akong katunayan na papakita sa inyo. Basta ang sabi sa akin ni Lynn Pacunla, kasama nila ang mga asawa nila. Sabi ko siguro, baka kinupit na rin niya Alma yung mga yan nung na-print yan. Hindi ko na alam. Paano nakapasok yan? Dahil mahigpit na ipinagbabawal natin. Kung wala kang health issues, hindi ka pwede magdala ng asawa mo. Ganun nangyari. At ayon kay Lynn, yung grupo nila parang humiwalay. Yung grupo ng Section 1 ay lumayo. Nagbigay ng distansya, lumayo doon sa grupo ni Lynn Pacunla na mas marami kaysa doon sa Section 1. So ito pong isyong to ay, sabi ko kay Lynn, tignan mo kung paano mo malilinis kung hindi na kayo magkakasundo-sundo. Linisin mo ang Batch 89 at yun lamang ang pwedeng bumalik sa susunod na reunion kung meron pa. So mga kababayan, yan po ang issue sa Batch 89. Sana po huwag gagayahin.